Ano ba talaga ang nangyayari? Nag-restart ang sistemang Night Watch. Ayos lang. Pagkatapos kong ihatid ang order na ito, tapos na ang kontrata ko sa bulok na trabahong ito. Magandang araw po. Dumating na po ang order ninyo. Ginoo, pakikumpirmahan po ang delivery. Aalis na ako. Ako na ang pupunta. Huwag mong sabihin ito ay. Group 5 ba ang team building ng kumpanya ninyo? Lintik. Kapag minamalas, sunod-sunod talaga ang dago. Nag-restart ang sistemang Night Watch. Manatili ang mga residente sa kinaroroonan at maghintay ng tulong. Huwag lalapit sa mga taong nasa loob ng ulap. Sistemang Night Watch. Ang salitang iyan. Parang narinig ko na iyan kahit saan. Antas ng containment. Wala. Nakumpirma na ang may hawak ng otorisasyon. Patay na ang bulok na makinang ito noong nakaraang buwan. Nag-aalala lang ako kung saan ito ibebenta. Paano ba mananalo sa revival match? May nakitang abnormal na katawan. Panganib. May nakitang abnormal na katawan. Gusto mong contain siya. Pero, ang ganda ng panalo mo Dahil kinilala mo ako. Pagkakatiwalaan na rin kita. Containment. Kumpleto na ang containment. Hindi pa tapos. Naghihintay. Containment. Paano mo nagawang magpanggap na tunay ang peking produkto? Nabuo na ang pinakamainam na ruta ng paglikas. Mula rito, pababa ng 3 palapag. Sila ang emergency exit. Magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Huwag mo akong iligaw sa ilog, ha? Huwag mong galawin ang ulo niya. Mas bibilis ang paglala. Kanina lang. Umiiyak siya kanina. Umiiyak. Umiiyak din pala ang bagay na iyon. Ako si Suwan, nurse sa ospital ng komunidad. Iyan ang pasyenteng dinala rito kaninang umaga. Kung ganoon, hindi sila mga bangkay. Mga taong hindi pa naililigtas. Kilala niya ako. Kahit nagmutat na sila, may natitira pa ring pagkatao sa puso nila. Makina. Assimilate siya. Hayaan natin siyang mag-scouting para sa atin. Hindi sapat ang mga kondisyon para sa containment. Ang basta-basta pagpapangalan ay magpapagana sa berserk mode. May nakatagong kondisyon pa pala. Sana sinabi mo agad. Kalahati na ng pangalan ang tinawag ko. Sino ka ba talaga? Ano na naman ang bagay na ito? Ikaw at ako. Gusto ko rin itong inumin. Hindi pa natutupad ang 3 kondisyon ng containment. Huwag ka nang basta-basta magbigay ng pangalan. 3 kondisyon. May mga patakaran pala siya. Yung mga kalat, itambak ninyo sa may pintuan. Ikaw na nasa bintana, pumasok ka at humarang. Huwag kayong puro upo. Oy, hindi ba ikaw yung delivery rider na sinibak ko? Buhay ka pa pala. Bless you.
Salamat sa iyo. Matibay ang buhay mo. Sa ganitong sitwasyon, naglalaro ka pa rin ng cellphone. Naglalaro pa rin siya ng cellphone. Walang silbing bagay. Hinihintay mo ba ito? Mababaw ang kapit nito sa obsession. Sakto ang pwesto. Hintayin natin kusa itong sumuot sa dead end. Susunod lang tayo sa bulag niyang utos. Kapag may nangyari, sino ang mananagot? Kayo ang sumigaw ng utos. Ako ang kikilos. Hampasin muna hanggang umabot sa paralysis threshold. Pagkatapos, hintaing mag-confirm mismo ang terminal. Dahan-dahan lang. May malay pa siya. Masakit iyan. Naabot na ang threshold, pero hindi pa nawawala ang obsession. Nabunyag na ang tunay niyang pangalan. Kumpleto na ang tatlong kondisyon. Isinasailalim sa containment. Kaya mo bang utusan ang bagay na iyon? Siya muna ang nag-iinspeksyon ng daan para sa akin. Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo ng dikit. Bro, dati hindi ko nakita ang tunay na halaga mo. Ilabas mo kami rito. Hindi problema ang pera. Ngayon alam mo nang tinatawag kitang kuya. Kulang ang credit points. Nakalock na ang high-level containment. Ang peklat na ito. Paano ko makikilala ang makinang ito? Tumayo ka. Sila ang makapag-utos sa mga bagay na iyon. May tuturing pa ba silang tao? Tito, kung hindi talaga ako. Nakikipagtalo ka pa rin sa akin dito. Kapitan, sumusunod sa kanya ang bagay na iyon. Tusukin na lang natin ng isang bagsakan. Itago muna nating lahat ang mga iyan. Tingnan natin kung ano ang binabalak niya. Bumalik ang nag-iinspeksyon ng daan at hinila siya palabas. Ginagamit mo ang bagay na ito na parang sundalo. Sino ka ba talaga? Isang delivery rider lang na bagong nahuli. Hindi ito gisi ng delivery service. Opisyal na identification card ito. Isa lang akong delivery rider. Saan ko naman makikita ang ganitong bagay? Pamilyar sa akin ang serial number. May death notice na nakalista sa kanya 3 taon na ang nakaraan. Patay na. Maayos at aktibo ang household registration ko. Kinakaltasan pa ng buwis ang salary card ko. Aktibo pa ang registration record ko. Pero sa talaang iyon, matagal nang patay ang taong ito. Ay ito ng isang patay. Paano napunta ito sa bulsa ko? Huwag kang sumandal sa pader. Ang pagsandal sa pader ay parang nilalason mo ang sarili mong dala. Dumikit kayo sa akin. Saan tayo dadaan, hindi ko kabisado ang kaling ito. Sa unahan ko, sa kanto, may convenience store na may pintuang yero. Bilisan ninyo, pumasok na kayo. Harangan ninyo ng mabuti ang pinto. Huwag kang matulog. Parating na sila. Nakakainis na talaga. Gabi na, nananakot ka pa. Ano na namang pinagsasasabi mo, bata? Hindi ako nagsisinungaling. Nanginginig ako tuwing lumalapit sila. Ganoon din dati. May nararamdaman ako. Hinila niya ako at itinago palayo. Paano niya nalaman ng mas maaga? Baka pati siya ay binago ng ulap. Hindi. Nararamdaman ko lang. Ano nang sinasabi mo? Bakit kayo nag-iingay? Kung hindi niya tayo binalaan, patay tayong lahat dito ngayon. Gamitin ang credit points para magpatawag ng rider. Iko-convert ng rider ang ambag niya para masettle ang credit points ninyo. Ako na ang boss ngayon.
Magpatawag ayon sa level at ibawas ang katumbas na credit points. Sapat lang ang credit points mo para sa isang summon. Mag-ingat sa pagtitimbang ng desisyon. Ikaw na nagmamanman ng daan, pumunta ka sa cold storage. Barahan mo ng husto ang siwang na iyon. Ipinadala niya ang nag-iisa niyang rider sa isang estranghero. Wala silang taong makakapigil sa kanila. Nandito pa ako para sa inyo. May mas malaki pa. Dito kayo sa akin. Hindi pwedeng makipagsabayan sa matigas na taong ito. Umatras tayo. Sumunod ka sa akin. Akin ang internet cave sa tapat. Ayos na ang bakal na pinto at ang generator. Ang makinang ito, hindi ito pag-aari ng delivery company. A-report ang sinumang may hawak ng anomalya. Magsumite ng ebidensya para makuha ang pabuya sa supplies. Walang signal. Sayang ang gantimpalang nasa kamay na. Nawala na. Hindi tama. Ang bagay na ito, siya ang nagpoprotekta sa ating lahat. Ito ang patakaran ng laruan na ito. Naintindihan ko na. Ang pag-recruit ay ang pagsupil sa mga bagong mutant at pagsama sa kanila sa katalogo. Nagsusuman ito ng nakakode na rider para magtrabaho. Isang beses sa bawat paggamit. May ibinabawas na bahagi ng credit points. Iyong sistema ang may nakakandadong rank. Hindi kayang buhayin ng credit points lang. Kailangan mong ipalit ang ibang hard currency. Kaya pala laging mainit ang kanang braso niya. Kinokolekta pala ng makinang ito ang bayad. Gusto mo akong ipalit sa pabuya? Ha? May binabalak ka pala. Wala nang signal at wala ka na ring lakas ng loob. At isipin mo, nakaraos pa hanggang ngayon ang bulok na internet cave na ito. Lahat iyan ay dahil sa mga rider mo. Aaminin kong may silbi ka rin. Kuya, ako na ang magpapalago sa account mo. Supervisor na may otoridad sa maihawak. Supervisor. Iyan ang posisyong kayang magpakilos ng lahat sa kawanihan ng espesyal na pamamahala. Isa lang akong delivery rider. Saan ko naman kukunin ang ganoong kapangyarihan? Iyan lang ang mayroon. Langis para sa generator. Hindi na ito tatagal hanggang gabi. Sabi nila. Kahon ng tubig. Palitan mo ng taong marunong magtrabaho. Tao ang ipapalit sa tubig. Ano ang pinagkaiba nito sa pang-aagaw? Ako ang makikipag-usap. Bantayan ninyong mabuti ang pinto. Huwag kayong susunod. Ikaw lang ang pumunta. Harapan ng walang modo ang grupong iyan. Sasama ako sa iyo. Baka may maitulong ako sa daan. Maiwan ka rito at huwag kang manggulo. May modo ka ba o wala? Tingnan ko muna kung ilang bunganga ang meron sila. At kung ilang kutsilyo. Ikaw lang mag-isa. Akala ko ba makakapagpadala ng tauhan ang pugad ng mga daga na iyon? Tagahatid lang ako. Halika, tingnan mo ang paninda. Pag-usapan natin ang presyo. Alam mo ang lugar mo. Magsalita ka habang naglalakad. Baka gantimpalaan kita ng laway na mainom. Kuya ma, tubig ang kailangan ko. Pati tao, pwede kong pag-usapan. Ipakita mo muna ang paninda. Nag-iinarte na ang tagahatid. Gusto ko pareho, tao at tubig. Kasama na rin sa akin ang buhay mo. Tagahatid. Naiinggit ka, ano? Nahabol ang tauhan ko sa kalagitnaan ng daan. Dumikit siya sa lumang sasakyan at palihim na sumunod. Ang bilis niyang sumunod. Medyo bata pa lang siya. Bitawan mo siya. Gusto mo ng tao. Ako ang naiwan. Lumuluhod na ang buong kalye. May balak ka pa ring mag-iwan ng tao. Sino ka ba para manghimasok? Kuya ma, ulitin ko sa huling pagkakataon. Itong kutsilyo, itabi mo na. Ganyan na ang kalagayan mo, matigas pa rin ang ulo mo. Putulin ang isang kamay niya, para matuto siyang huwag makalimot. Mababa ang antas ng kredito. Sa pilitang i-unlock gamit ang vital signs.
Tang Jiu. Codename, Misteryosong Blade Zero. Oras mo nang magtrabaho. Ipinagbabawal na summoning. Antas ng roster. Napakalakas at sobrang bigat. Hahaha. Nababaliw ka na ba? Nagbubulong ng orasyon sa sirang cellphone. Itong isang hiwa. Buhay ko ang isinugal ko para mapatawag siya. Sinabi ko na sa inyo. Itabi ninyo ang mga kutsilyo. Multo. Nakapagpatawag ka ng multo. Hindi siya multo. Isa siyang dating kasamahan na matagal ko nang hindi nakikita. Inspector. Matagal-tagal din. Ako pa rin ang tatapos sa trabahong ito. Ang mga hamak na ito. Gusto mo bang linisin ko na rin sila habang nandito ako? Lao Tang. Hindi ba ikaw ang namuno sa pagpurga 3 taon na ang nakalipas? Inspector. 3 taon tayong hindi nagkita. Sa wakas, ipinatawag mo rin ako para magtrabaho. Pero ang mga patakaran ay hindi nagbabago. Ang kutsilyo ko, pangbalat lang ng prutas. Hindi pamutol ng tao. Boss, ano ang kailangan mo? Kami na ang magbibigay. Huwag kang magbunot ng kutsilyo. Hindi pambalat ng tao ang kutsilyo ko. Tubig at mga supply. Dalhin ninyo ang mga ito sa internet cave sa tapat ng street hand. Dalhin. Pagkatapos ninyong magdala, mag-iiwan pa ba kayo ng daan para sa amin? Pagkatapos, kanya-kanyang alis. Subukan ninyong muli na ipangpalit ang buhay ng tao. Hindi ako katulad niya. Pangbalat lang ng prutas. Ang hiwa niya kanina. Kayo, talagang matagal ko ng kasamahan. Dati siya ay. Ngayon, siya ang pangunahing taong kinuha ko. Numero 1. Antas ng roster. Talagang na-unlock na siya. Grabe ang combat rating ng veteranong ito. Diretsong sumabog ang gauge. Sa husay at tindig na iyan, sino ba talaga ang ipinatawag mo? Wow! Veterano! Ang steady ng kamay mo. Kapag steady ang kamay, hawak mong mabuti ang kutsilyo. At napoprotektahan mo rin ang mga tao. Sumasakit na naman. Magdamag akong nilagnat ng mataas. Hindi ko na maitaas ng maayos ang kamay ko. Ang makinang ito. Ano ba talaga ang iniukit nito sa katawan mo? Inyukit. Isang utang na hindi ko kayang bayaran. Kumpleto na ang tracing ng identity signal. Nakalock na ang coordinates. Ang labanan sa labas. Mga headlight ng sasakyan at yabag ng isang hanay. Mga tauhan sila ng gobyerno. Dumating ang opisyal na rescue team. Hindi ba magandang balita iyon? Pumunta sila para irehistro ang mga may hawak ng anomalya. Pagkatapos ng rehistro, aariin na nila ang mga tao. Hindi tama. Iyong nasa pinakaharap. Wala akong maramdaman sa kanya. Hindi ko siya maramdaman. Nararamdaman ko ang mga mutan. May life aura rin ang mga buhay. Pero siya, wala siya ng alinman sa dalawa. Ilang tao lang sa mundong ito ang kayang sumipsip ng life aura ng lubusan. Kaunti lang ang ganoon sa mundong ito. Ikaw, matandang ito. Nagpadala ka pala ng malaking isda. Ang may hawak sa loob. Buksan ang pinto. Rehistro ng sistemang Night Watch. Hindi kami nang aapi ng mga inosenteng mamamayan. May paparating na may hawak ng kaparehong terminal. Ano ang pinagmulan mo? Mabuti at marunong kang kumilala ng mahalaga. Pei ang apelyido ko. Pizao. Direktang tauhan ng supervisor. Peke at nakatakas ang nasa kamay mong iyon. Ang terminal ko ay original. Luchen, pamilyar ka ba sa serial number na ito? 3 taon na ang nakalipas. Iyong lumagda sa death notice mo. Ako iyon. Otoridad ng kabilang panig. Aktibo pa sa tungkulin ang supervisor. Mas mataas kaysa sa may hawak. Buksan mo na ang pinto. 3 taon kang tumakas. Pati kung sino ka, nakalimutan mo na. Pero ako, naaalala ko. Gusto mo ba akong magpaalala para sa iyo? Gusto mo ba akong magpaalala para sa iyo? Kaya ng terminal niya na i-lock ng direkta ang makina mo. Kailangan niyang kontrolin ito ng remote. Kailangan lang nitong makakonekta sa internet. 2 araw na ng network outage sa lugar na ito. Luchen, hindi ako nagmamadali. Gaano pa katagal-tatagal ang yelo ninyo? Sapat pa ba ito ng ilang araw? 3 taon na ang nakalipas nang makatakas ka sa lugar ng paglilinis. Ang peklat sa kanang braso mo. Sino ang nagmarka niyan?
Patay ka sa talaan. Ang otoridad ay nasa supervisor. Pati ang peklat, kailangan pang usisain ng kawanihan ng espesyal na pamamahala. Ano talaga ang pinagmulan mo? Kung alam ko lang, sinabi ko na sa iyo noon pa. Hindi mo alam o ayaw mong sabihin. Kuya Tang, alam mo ba ang tungkol sa peklat na iyan? Kapag dumating ang tamang oras, saka ko sasabihin. Wala itong mabuting maidudulot sa iyo kung sasabihin ko ngayon. Kung ganoon, maghihintay ako. Unahin muna nating ayusin ang problema sa tubig. Hindi mo na talaga maalala ang peklat na iyon. Hindi mabubuo ang kabuuan mula sa mga pira-piraso. Alam ni Natang Jiu at Pace Hao. Pero ni isa sa kanila ayaw magsalita. Ayos din. Mas maraming alam, mas marami kang kailangang pasanin. Tapusin muna natin ang delivery na ito bago mag-isip ng iba. Hindi pa tapos. Hintayin munang matapos. Distrito ng negosyo sa kanlurang bahagi ng lungsod. Reserve storage point ng sistemang Night Watch. Hindi natin malalampasan ang subway entrance sa daan. Marami sa ilalim ng lupa. Kagabi, simula pa lang iyon. Ngayon, papunta na rito. Bago pa sila dumating. Mauna tayong dumaan. Lumaban tayo para makalusot. Trabaho. Mas ligtas kung sabay tayong maglalakad. Gu ang apelyido ko. Pahiram minsan ng makinang iyon. Babayaran ko ang mga supply. Hindi ako nagpapahiram. Isang beses lang. Sabi ng hindi. Sa likod. Sa likuran. Takbo. Pasulong. Gu. Hindi pa lumalabas. Napansin mo ba? Lahat ng mutant ay papunta sa iisang direksyon. May nakitang pinagmumulan ng abnormal na kumpol. Iwasan ninyo ang lugar. Bawiin ang mga supply. Mamaya na natin pag-usapan. Hahanapin tayo ng mga tauhan ni Pace Hao, sooner or later. Hindi na magtatagal ang lugar na ito. Kapag hindi pinigilan ang source sa subway, patuloy lang aapaw ang mutant tide. Isang tao lang ang bababa. Ako at si Tangju ang mag-imbestiga. Mas maraming tao, mas malaking target. Bantayan ninyo rito. Supervisor, ikaw ang pinakamagaling noon sa pagre-recon ng mga lugar. Tara na. Pumunta na silang lahat sa kailaliman. Lintik, gaano ba karami ang alam mo? Wala na, mula nang maalala ko. May fog din 30 taon na ang nakalipas. May mga taong iniwan roon bilang pantusok para pigilan ang fog. Ang mga magulang mo ay 2 sa bilyong iyon. Bago ka naging mutant, pumunta ka rito para sabihin sa akin ang lahat ng ito. Nauna nang dumating ang fog. Hindi lang ikaw ang may buhay na nakataya. May nakitang high-level abnormal cluster. Lampas na sa kasalukuyang containment limit. Nandito pa rin ang particle na hindi napigilan 30 taon na ang nakalipas. Hindi pa tapos. Tagapagdala ng abnormal terminal. Tumigil ka dyan. May larawan pala ako ni Pace Hao. Iniligtas niya ang lahat ng tao sa isang buong kalye. Sa anong karapatan ninyo kami inaaresto? Kailangang i-register at isuko ang abnormal terminal. Iyan ang patakaran. Tapos ng i-register. Susunod ba ang mga tao? Ang makinang iyon. Saan galing iyan? Nakita ko lang. Napakakapal ng fog. Hindi ko nakita kung saan nahulog. Bumuka ito.
May oras ka pa para iligtas kami. Maliit na bagay lang. Ang nangyari ngayon, hindi ko nakita. Pero nangingibabaw ang utos ni Supervisor Pei. Mag-ingat ka sa sarili mo. Unahin ang mga sugatan at dalhin sila sa storage point. Umatras ang mga sasakyan sa kanto at magbantay. Inimbestigahan ko na ang background mo. Pero pinakawalan pa rin kita. Ang galing ng kamay mo. Hindi ka mukhang ordinaryong delivery rider. 3 taon na akong nagde-deliver. Nahasa sa loob ng 3 taon. Ibigay mo ang terminal. Ako na ang magdadala sa iyo para magparehistro. Ayusin mo ang pagpaparehistro. Hindi kita pahihirapan. Kapitan, sandali lang. Nabuksan ko na ang makinang ito. Tingnan ninyo. Mga lumang piyesa ng kumpanya ng delivery. May nagre-purpose sa mga ito. Ang mga kakaibang function na iyan ay kusang nag-i-activate kapag may sira. Hindi ito opisyal na system. Ang opisyal na containment terminal ay may bearing metal na casing. May radiation serial number ito. Peking paninda mula sa second-hand market. Ang peklat sa kanang braso mo. Binding mark ang tawag doon. Sa buong bansa, iilan lang ang kwalipikadong magkaroon yan. Hindi higit sa 100 milyon. Pag-isipan mong mabuti kung isa ka ba sa kanila. Isang tao lang. Mag-settle muna tayo rito. Saka na natin isipin ang iba. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng peklat na iyan? Hindi ko alam. Alam ni Kapitan Fang. Alam ni Tang Jiu. Alam din ni Pei Hao. Ikaw na lang ang nag-iisang hindi nakakaalam. Isang tao ang kulang sa akin. Hindi pa ito kailangan sa ngayon. Huwag kang magmadali. Ano bang silbi ng pagmamadali? Ang kawanihan na ang bahala sa kaso. Darating sila. Salamat at hindi mo pinabato kay Pang A ang mga kagamitan ngayon. Hindi na isagawa. Hindi na natin kayang pigilan. Umatras papunta sa shopping center, 10 metro. Tang Jiu, ikaw ang manguna. Sa kaliwa, sa makitid na bahagi. Malubha ang pinsala. Ako si EUC, Duan Wenking, Military Medic. Kumpleto ang 3 kondisyon para sa containment. Umatras muna tayo. Aayusin natin habang nasa daan. Bantayan mo ang labasan. Sino ka? Bago lang ako rito. Naipasok na sa roster ang bagong rider na si Duan Wenking. Iba ang isang ito kay Tang Jiu. Kaya nitong magligtas ng buhay. Pare-pareho lang silang lahat. Ang ikatlong palapag ng shopping center ay dating outpost ng sistemang Night Watch. Gumagana pa ang mga supply, generator at medical equipment. Hatiin ang mga grupo. Linisin ang lugar at ilipat sa ikalawang palapag ang lahat ng pwede pang gamitin. May kuryente, tubig at mga kama. 100 beses na mas maayos ito kaysa sa internet cave. Huwag kang matuwa agad. Opisyal na lugar pala ito noon. Kabisado nila ang daan. Ano ang relasyon ng taong ito kay Pei Hao? Lumang usapan na iyon. Usapin iyon 30 taon na ang nakalipas. Paano mo nalaman ang lahat ng ganoon kakumpleto? Kapag naalala mo na ang peklat na iyon, maiintindihan mo rin ang lahat. Gumagana pa ang lumang sistem ng gusaling ito. Papasok na ako. Confidential ang record ng unang pagresponde sa fog tide. Code 25-0 Siyam. Lu. Ikaw ang amoy na nasa itaas. Ang mga magulang ko. Nakumpirma na ang target. Nakumpirma. Siya mismo ang pumasok sa lumang pugad. Iyan ang utos ng mga nakatataas. Maghanda ng isara ang operasyon. Walang pagmamadali. Hayaan mo siyang maalala ang lahat ng dapat niyang maalala. Alalahanin niya ang lahat.
Hindi na isagawa. Nahanap na ang pinagmumulan ng puting fog. Ipatupad ang clearing sa loob ng 72 oras. Makipagtulungan ang mga residente sa paligid sa paglikas at pagpaparehistro. Nasa ilalim mismo ng gusaling ito ang source coordinates. Ikatlong palapag sa ilalim ng lupa. Ang ibig nilang sabihin sa clearing, pati ang gusali ay lilipulin kasama ng mga tao. Ang clearing sa source ay isang panlilin lang. Ako ang pakay nila. May nakatago sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa. Lintik, bago pa sila dumating, nakita ko na. Ang batang iyon. Ako iyon. Kayong mga nakakakita ng mensaheng ito. Ibig sabihin, nawalan na ng kontrol ang unang batch ng stable core. Minaliit natin ang kabayaran. Bilyon-bilyong buhay ang nawala, pero hindi pa rin natin nakuha ang kapalit na kailangan. Ang bagay na iyon sa subway, dito tumagas palabas. Ang anak ni Direktor No. Siyam. Kumpirmadong buhay pa. Ako ang lumagda sa utos na naging dahilan ng hindi sinasadyang pagkamatay niya noon. Isang maling pirma lang. Panahon ng bawiing iyon ng taong lumagda. Sabihin mo kay Pace How na pwede na siyang magsara ng lambat. Maghapon na akong walang imik. May nakasulat sa likod ng litrato. Naasikaso na ang mga ulila. Ang mga taong inilagay ko sa ligtas na lugar. Ngayon, ako naman ang lilinisin nila. I'll broadcast ninyo sa loob ng 72 oras. Kung talagang gagalawin nila ang gusali. Ang tao mismo ang tunay na target. Pagdating ng araw, aalis ako. Pupunta ako sa pamilihang Black Tide para hanapin ang tagapamahala ng kaso. Hindi ko kayo pwedeng kalagkarin sa kamatayan. Mag-isa ka lang. Kung balak mong tumakas mag-isa, kalimutan mo na. Ang lakad na ito ay pagpunta sa sariling libingan. Hindi ko kayo pwedeng pabigatin. Nang mahiwalay sa akin ang interface mo. Ryder, hindi mo man lang mabilang ng tama ang credit points. Kailangan nating lampasan ang bahaging iyon ng hamog sa labas. Mas maaga ko nang nalaman kaysa sa iyo. Kung aalis ka, susunod ako. Kung mananatili ka, mananatili rin ako. Sabay nating haharapin ang bigat nito. Sa puntong ganito, sino pa ang makapaghihiwalay kung sino ang nakadamay kanino? Kung ganoon, sabay tayo. 5 salita muna. Sa pamilihang Black Tide, Kamau at Token lang ang kinikilala. Ang lugar na iyon, ang pamilihang Black Tide. May isang taong hindi mo maiiwasang makilala roon. May isang taong kapareho mo ng source at may sariling terminal. Ang pangalan niya ay Lu. Pareho ang source. Kapareho ng terminal ni Pace How. Ang hawak ni Pace How ang tunay na bersyon. Tulad mo, nakatakas din siya. Pero kabaliktaran ng iyo ang pinili niyang landas. Hindi siya kumikilala sa damdamin. Transaksyon lang ang kinikilala niya. Kung gusto mong hukayin ang pinagmulan ng terminal, kailangan mong ilabas ang gusto niya. Ano ba ang gusto niya? Pagdating mo roon, malalaman mo rin. Huwag mong ipakita agad sa kanya ang pagiging tagapagtanggol mo. Itutuloy. Ay, astig ang taong ito. Mas masahol pa ang lugar na ito kaysa sa nakikita sa balita. Sumunod ka sa akin. Huwag kang tatanggap ng trabaho mula sa kahit sino ng mag-isa. Ang peklat ng bisitang ito. Pwede bang makahiram ng isang tingin? Binding mark. Sa buong lungsod, iisang tao lang ang may karapatang kumuha nito. Balak mong manuntok, hindi ako mangangahas. Para sa ganitong klase ng bisita, personal siyang kailangang imbitahan ng boss. Sumama ka sa akin. Mas malaki ang mapapala ninyo kaysa sa iniisip ninyo. Ikaw si Lu. 3 taon tayong hindi nagkita. 3 taon na, hindi mo pa rin naaalala kung sino ka. Noong araw na iyon, mula sa tambak ng mga bangkay.
Ako ang humila sa iyo palabas. Mabuhay ka. At pagkatapos, bawiin mo para sa aming lahat. Gusto mo ang pinagmulan ng terminal. Mayroon ako nito. Pero may kondisyon. Ibibigay ko sa iyo, pero kapalit ay mga rider na ikaw ang mag-recruit. Ganito ang sistema ng pagpapahiram. Gamitin mo tapos itapon kapag tapos ka na. Mga rider lang naman. Kapag nasira, kukuha na lang ako ng iba. Hindi ako makikipagpalitan. Hindi sila mga gamit na pwedeng itapon. Ganoon ka pa rin pala. Iba ang mga ito kay Tangju. Pareho lang silang mga rider. Ang kaibahan, hindi ko sila binibigyan ng pangalan. Kapag pinangalanan mo sila, hindi mo na magagamit ng basta-basta. Ang makina mo ang kinalawang dahil sa pagiging maawain mo. Problema ko na kung masira ito. Na-recycle na ang mga rider. Ginagawa mong mga panangga ang mga rider. Ginagawa ko silang mga pambuwis buhay. Ginagawa mo silang mga tao. Kaya natalo ka sa ulap na iyon 3 taon na ang nakalipas. Ano ang ibig niyang sabihin sa 3 taon na ang nakalipas? Pinapain niya ang kawit para mahuli ka. Ginamit niya ang mga bagay na hindi mo maalala. Unti-unti kanyang hinihila. Ang makinang iyon ay kauri ng sa akin. Pero sinusunog niya ang mga rider na parang gamit na panggatong. Iisang baraha lang ang hawak natin. Tingnan natin kung paano ka maglalaro. Noong araw, pinili niya ang pinakamadaling paraan. Gusto ko pa rin ang pinagmulan nito. Pero ni isang rider, hindi ko ibibigay sa kanya. Wala akong pakialam sa iyo. Noong inuupahan sila, walang nagsabing nangangagat sila. Kung hindi mo kaya, ako ang haharap. Tangjiu, wag mo siyang patayin. Itulak sila sa sulok. Ikulong sila. Kumpleto na ang 3 kondisyon. Nasa proseso na ng pagkulong. Ang taong iniligtas mo ngayon, ay baka ipagbili ka bukas. Mas mabuti pa rin iyon kaysa ituring mong numero lang ang mga tao. Ang lugar na ito, matagal nang walang lumalaban para sa mga estranghero. Pero mukhang hindi rin pala bakal ang lugar na ito. Basta may taong handang maghatid ng kalahating piraso ng tinapay na ito. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa siya nakakalayo. Hindi pa niya lubos na naunawaan ang gulong ito. Gusto kong makita kung hanggang saan aabot ang estilo mong tagapagtanggol. Sa pamilihang Black Tide, ginamit mo ang mga tauhan ko para maglatag ng bitag. May gana ka pang magturo ng mga patakaran. Ito ang mga patakaran ng pamilihang Black Tide. Gusto mo ng tao. Magbigay ka ng katumbas na kapalit. Pirmahan mo ito. Ilalabas ko ang tao. Alam ng mga kapatid sa pamilihang Black Tide ang patakaran. Kung ganoon, magtatakda rin ako ng sarili kong patakaran. Bukas na ang interface. Pwede nang summon ang rider. Ang bitag na itinakda mo. Ang mga tauhan mo ngayon ang nakakulong. Bihag kapalit ng bihag. Hindi ka mukhang gagawa ng ganoon. Hindi ako nakikipagpalitan ng bihag. Ipapakita ko lang sa iyo ng malinaw. Kung anong klaseng bitag ang inilatag mo. Kaya kong baliktarin ito anumang oras. Palayain mo sila. Tabla na tayo. 3 taon na. Mukhang bumabalik na ang dating ikaw kapag naipit ka. Hindi ko na maalala ang mga nangyari noon. Maalaala mo rin. Nagsisimula pa lang ito.
Tungkol sa nangyari kahapon. Hindi ka natalo. Paunang bayad. Kalahati muna ang ibibigay ko sa iyo. Bakit bigla kang pumayag? Dahil nagsimula ka ng magtanong. Iyon na ang lahat. Ang terminal mo, at ang terminal ko. Parehong nagmula sa blueprint na ito. Iisang source. Ang numerong ito ay kapareho ng nasa di ko. Ang taong nagtalaga sa iyo bilang patay 3 taon na ang nakaraan ay gumamit ng numero ng grupong iyon. Ang natitirang kalahati, itinatago ko. Sa muli nating pagkikita, magmamakaawa ka sa akin na ibigay ko iyon sa iyo. Hindi pa tapos ang laro. Ang labi ng unang Miss Surge ay nasa mismong sentro ng lumang lungsod. Nandoon ang kalahati ng katotohanan. Doon ito nakahimlay. Hindi tayo makakalabas. Ang lockdown line ni Peizhao ay buong ikot na pumalibot sa 9 na distrito. Kalimutan mo na ang harapang daan. Dumaan tayo sa dead zone ng lumang lungsod. Ang dead zone. Isinara iyon 30 taon na ang nakalipas. Wala nang nakapasok doon mula noon. Habang walang pumapasok, mas ligtas na nakatago ang mahahalagang bagay. Tara! Sandali, may mali. Sa alaala ko, tuwid ang kalyeng ito. May nagbago sa lugar na ito. May buhay sa loob ng pader doon. Pero hindi mukhang tao. May naunang pumasok bago tayo. Walang laman ang ruta ng patrol. Kabisado ko ang daan sa Thunder Zone. Gamay ko na ang bawat liko. Sumunod ka sa akin. Makakapasok tayo. Kung siya ang nagsabi, huwag kang maniwala kahit isang salita. Hindi ako naniniwala sa kanya. Ang kalahating piraso ng puzzle lang ang pinaniniwalaan ko. Sa loob ng lumang lungsod, ako ang magtuturo ng daan. Huwag kang magpasikat. Ako ang unang pipilipit sa liig mo. Kaya mo ba talaga? 3 taon na ang nakalipas. Hindi mo man lang magawang saktan ang sarili mong kaaway. Ang lumang tea house sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ang mesang palagi mong inuupuan sa tabi ng bintana. Asul ang karatulan ng pinto. Maluwag ang 3 ladrilyo. Ang kalyeng ito. Parang napuntahan ko na. Hindi lang parang napuntahan. Dito ka tumira hanggang 3 taong gulang. Tangjiu. Hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Ano ang dating pangalan ng kalyeng ito? Alam niya. Alam ko rin. Ang mga hukay na ito ay puno ng mga labi. Hindi mga bagay. Mga tao. Ang numero 1 ay ang mga magulang ko. Sa pagpuksa 3 taon na ang nakalipas. Kasama ako sa mga nagsagawa nito. Marami sa mga pangalan sa listahan ang ako mismo ang nag-asikaso. Pagkatapos ko lang napagtanto na mali ako. Kaya kita hinanap. Pero sa kalagitnaan, nasalubong ako ng ulap. At ganito ang nangyari sa akin. Alam mo nang ako si Jin. Pero itinago mo pa rin hanggang ngayon. Dahil nasa listahang iyon. Ang pangalan mo rin. Si Jin ang lumagda sa listahan. Ako lang ang kutsilyo ng nagpapatupad. Ang lumagda ay superior ni Peizhao.
Ang utang na ito. Sisingilin kita mamaya. Hindi maganda. Dumaragsa sila mula sa lahat ng panig. Lou, ano ba talaga ang ginawa mo? Ang katotohanang ikinandado sa loob ng stable core sa loob ng 30 taon. Pero nakikilala nito ang susi. Kinikilala nito ang terminal na kapareho ng pinagmulan. Kinikilala nito ang binding mark. Kailangan mo ang kamay ko para buksan ito. Ang talino mo. Pero para mabasa ito, kailangan ng overload. Ilang taon ng buhay ang kailangan mong sunugin. O overload mo ang sarili mo para mabasa ang data. O panoorin mong lamunin ng tubig ang mga tao mo. Luchen, wag mong itaya ang buhay mo rito. Ang pag-aalinlangan ang dahilan kung bakit hindi mo mapoprotektahan ang katotohanan. Gusto ko ang katotohanan. Pero hindi kapalit ng buhay na ito. Ipagpalit ayon sa mga patakaran mo. Hindi pa tapos ang biyahe. Laotang protektahan ang sugatan. Tangjiu, ikaw ang sasakop sa hulihan. Xiao Man, ikaw ang manguna. Lumabas kayo sa silangang gate. Ayoko na sa katotohanan. Wala na nga akong buhay. Ipakikita ko sa iyo ang katotohanan. Ang galing mong magprotekta ng dalaga. Pero hindi mo mapoprotektahan ang katotohanan. Ako ang dapat sumagot dito. Ako ang sasagot. Bakit paano mo ako parurusahan? Aminado ako. Ang utang na ito. Maghintay tayo hanggang makaligtas bago maningil. Ngayon, magkakapatid pa rin tayo sa iisang linya. Dumating na sila. Hindi sila mga mutant na halimaw. Mga tao sila. Nakalapit na sila. Kulang ang credit points. Hindi matawag ang rider. Pang-i, magkano pa ang babayaran? Ubus na talaga. Kahit isang high level, wala nang gumagalaw. Kung ganoon, umasa tayo sa mga tao. Sa iilang kasama nating ito. Esan. May mali. May naglabas ng mga patakaran sa scoring natin. Nakakatanggap ang mga rider ng recruitment mula sa labas. Nag-a-apply sila para lumipat. Kinukuha ng Black Tide Market ang mga tao ko. Kapag nagpatuloy ang kaguluhan, hindi na kailangan ng kalaban para kumilos. Kusa ng guguho ang grupo natin. Huwag mong piliting magpakatatag. Kapag nag-overload ka, tapos ka na bilang tao. Ang buhay na ito. Kung hindi mo ililigtas ang sarili mo, mag-iwan ka man lang ng kaunti para sa akin.
Hindi mabibili ng credit points ang mga rider. Hindi nabibili ang puso ng tao. Ang laban na ito. Magpalit tayo ng taktika. Nakakatanggap ang mga rider ng recruitment mula sa labas. Nag-a-apply sila para lumipat. Dalawa pang depensa ang umalis at wala nang magtatanggol. Kung ganoon, sasali rin kami at aagawin ang mga tao mo. Hindi mo sila maaagaw. Hindi ito tungkol sa pera mo. Ang score ay timbang lamang sa pag-aayos ng mga order. Hindi iyon ang binding. Ang binding ay nakasalalay sa 3 kondisyon at naglalok sa tunay na pangalan. Ubos na ang credit points. Kapag ang rider ay kinuha sa pamamagitan ng matinding paninindigan, luluwag ang pagkakatali. Mataas ang authority ng terminal ni Lu. Gamitin ang rating ni XC para magpadala ng panawagan sa mga tauhan. Sadyang nag-ipon ng mga tarantadong ito. Nababaliw ka na ba, umatras ang unang grupo? Sino pa ang magsasakripisyo ng buhay para sa iyo? Kung gusto mong umalis, umalis ka na ngayon. Hindi ako gumagamit ng puntos para manghari ng tao. Ipaubaya mo sa akin ang mga sugatan. Ikaw na ang mag-utos. Huwag ka nang lumingon. Ang marunong kumilala sa tao, hindi sa puntos ang nakaliligtas. Mas alam mo ang prinsipyong iyan kaysa sa akin. Natalo ka na, bakit ganyan pa rin ang pagmumukha mo? Ang mga patakaran ay binubutas mula sa loob. Hindi makukuha ng mga tagalabas ang pwestong ito. Gusto mo bang ilabas na natin ang tao ngayon? Huwag mong pukawin ang ahas. Sinasadya kong maghulog ng mahabang linya. Hindi pa tapos ang operasyon. Hindi pa tapos. Maghintay ka. Mga lihim na mensaheng manumanong itinago ang mga code sa hulihan. Sundan natin ito para matunton ang pinagmulan. Ito ang lihim na marka sa bounty order ng Black Tide Market. Nakita ko na ito kay Lu. Ang bounty ay hindi binabayaran gamit ang credit points. Ang ipinagpalit ay quota sa safe zone. Gamot at rasyon. Hindi siya naging walang ginagawa nitong mga nakaraang araw. Paulit-ulit niyang ipinupukpok ang mga pako sa paanan ng pader mo. Siya iyon. Matagal na siyang kumampi sa Black Tide Market. Tumatakbo ng mga utos at nagiging tagapamagitan para sa iba. Ay, hindi na nakapagtataka ang taong iyan. Kung saan humihip ang hangin, doon siya sumasama. Si Kian Mao taga-asikaso lang ng mga utos. Ang gusto ng nagbabayad ay hindi isang rider. Pinipilit niya tayong magkalaban-laban sa isa't isa. Tinuruan niya akong huwag magtiwala kaninuman. Kung ganoon, babantayan natin ito. Huwag na lang nating patulan ang pakulo niya. Kapag binantayan mo siya, lagi siyang makakahanap ng siwang na papasukin. Kailangan nating putulin ang balak niya sa ugat. Ganti at lusob sa Black Tide Market. Winasak natin ang pugad ng mga bumibili ng mga espiya sa loob. Kabisa ko ang pag-scout sa lugar. Ako na ang mag-aayos ng mga tauhan. Hindi pa tapos. Maghintay ka. Lahat ng nasa loob ay kinakabahan. Para silang may kinikimkim na suhol. Dito dumadaan ang lahat ng transaksyon ng bounty accounts. Itala ang ruta. Hintayin nating matapos ang trabaho nila. Walisin ang pugad. Kinikilala ng lugar na ito ang mga patakaran. Kung nasa panig mo ang katuwiran, makikipagtulungan kami. Kung ganoon, sundin natin ang mga patakaran. Ilantad sa harap ng lahat ang suhol na tinanggap niya.
Napakalalim ng datos tungkol sa mga rating. Paano mo ito nakuha? Noong binabasag ni Pang A ang system, palihim kong kinopya ang mga patakaran. Pagkatapos, ipinasa ko ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng pakinabang? Si Lou. Sinabi niyang tulungan ko siya. Kapag ginawa ko iyon, ipapasok niya ang buong pamilya ko sa safe zone. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang buong katotohanan. Ang mga taong pinoprotektahan mo ay maaaring bilhin anumang oras. Hindi tao ang binibili, puso ng tao ang binibili. Wala kang ang pusong tao. Ikaw ang panalo sa laban na ito. Pero hindi ibig sabihin na panalo ka sa susunod. Pumunta siya ngayon para maghatid ng mensahe. Hindi para makipaglaban. Iniutos ang paglusob at paglilinis sa Black Tide Market. Ang mga may hawak ng abnormal na gamit ay manatili para sa pagpaparehistro. Linisin ang Black Tide Market. Bakit ang mga may hawak agad ang pinuntirya ninyo? Hindi ang Black Tide Market ang pakay nila. Ang mga may hawak ang gusto nila. Kumpleto sa gamit ang lahat ng rider. Inalisan ng kapangyarihan si Peizhao. Ang grupong ito ay ibang tao ang nagmamando. Direkta silang ipinadala ng mga nakatataas. Biao. Ikaw pala. Ang mga taong iniligtas mo. Ngayon, sila na ang mga nilalang na gustong kumitil sa iyo. Linisin ang mga mutant. Ang nakaligtas ay iyong delivery rider. Pinakamalaki ang halaga ng pagkuha kay No. Zero Siyam. Matagal na pala ninyo akong minamanmanan. Kaka-restart pa lang ng listahan. Isama sa pagkuha ang giyi ni No. Zero Siyam. Kaya pala hindi mo sila matakasan. Kukunin pati ang tao at ang V. Ano ba ang No? Zero Siyam. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Gusto ninyo akong kunin? Magbigay kayo ng isang fully registered rider. At idagdag ang terminal na iyon. Kapalit ng ligtas na pagdaan ninyo. Hindi na namin susuriin ang pagkakakilanlan ninyo. Naibigay ko na ang una. May pangalawa pa. Walang katapusan ang utang na ito. Isang rider kapalit ng buong buhay niya. Hindi lugi sa ganitong bentahan. Hinarangan pa niya ang patalim para sa atin. Hindi siya pwedeng ipalit. Ni ang mga estrangherong mutant, ayaw niyang gawing disposable. Bakit niya kailangang isuko ang sarili niyang kasama? Pati buhay ko, iniligtas niya para sa akin. Hindi siya gumagamit ng tao bilang kapalit. Kung walang tao, walang rider na ibibigay. Kung gusto ninyo, agawin ninyo mismo. Kaya mong burahin ang pangalan mo sa listahan. At maidagdag ulit ito. Ang makapagbubura ng pangalan ko ay ang nakatataas sa iyo. Kakampi siya ng supervisor pay. Tang Jiu. Harangan mo ako ng 3 segundo. Ibaba mo iyan. Sekretong dokumento iyan ng kawanihan ng espesyal na pamamahala. May butas sa silangang pader. Huwag nang magtagal. Ang lumagda para burahin ang pangalan ko ay siya ring taong iyon. Ang direktor ng kawanihan ng espesyal na pamamahala. Ang nakatataas kay Supervisor Peizhao. Ang utos ng paglilinis 3 taon na ang nakaraan. Siya ang nagplano nito. Umuulit na naman siya. Huwag mo munang tingnan ang papel. Iluwag mo ang manggas.
30 taon na ang nakaraan ang mga magulang ko. Ang listahan mula 3 taon na ang nakaraan. Lahat ay ipinataw sa kanya. Kayang takpan ng taong ito ang buong langit. Ang direktang sagupaan ay pagpapakamatay. Kung ganoon, huwag tayong dumiretso. Sa pagkakataong ito, ako ang mag-imbestiga sa kanya. Hindi pa tapos ang lahat. Nagtago ako ng 3 taon. Panahon ng balikan at imbestigahan siya. Imbestigahan ang isang direktor. Sapat na ba tayong ilan para gawin ito? 1,000 bawat isa. Si Pang A ang kukuha ng mga file. Magmamanman si Xiao Man at Lao Zhou. Ipasok ang malinaw na ruta at dumaan sa internal network. Gagamitin ko ang lumang linya ng pabuya para makapasok. Ikaw ang bahala sa logistics at medical support. CJ. May buhay sa ilalim ng puting hamog sa lahat ng siyam na lugar. Hindi mukhang abandonado. Ayos. Maaari na ang hatsian ng gawain. Magtipid kayo sa gamit. Bilangin ang bawat bala hanggang sa huli. Hindi na pwedeng masunog pati braso. Bawat isang hakbang na matitipid ay mahalaga. Iyong sasakyan sa gitna ng gulo. Karamihan sa mga outpost ay kontrolado na ng paksyon ng katiwalian. May nagbabantay sa outpost sa likod ng poste ng kable. Hindi tayo dadaan doon. Lihim na tauhan iyon ni Weizi. Nauna na silang makarating kaysa sa atin. Pang-i, ilagay ang pain na ito sa daang siguradong dadaanan nila. Ilayo ang tigre sa bundok. Sa isang galaw pa lang niya, lumitaw na ang mga kawad ng koneksyon. Mukhang sinuwerte tayo. Unang hakbang sa investigasyon. At nakahukay pa tayo ng buhay na testigo. Nakasaad dito na kailangang magparehistro sa loob ng 3 araw. Ang sabi, para raw ito sa pagtulong sa investigasyon. Panggulo lang ang investigasyon. Ang tunay na pakay ay ang maisama sa talaan. Patong-patong ang mga utos na ito. Iisang tao lang ang lumagda at naglabas sa lahat ng ito. Pero hanggang sa utos ng pagsasama sa talaan lang ito umaabot. Ang lumang record ng paglilinis 3 taon na ang nakalipas ay nakaimbak sa ibang lugar. Hindi sapat ang access ng panloob na network. Ang talaan ng paglilinis 3 taon na ang nakalipas. Saan nakaimbak ang record? Sigurado ka? Ang path na nakaimbak na talaan. Mabibigyan kita ng isang landas. Paano naman ang kabilang kalahati? Ang kamay na inilagay nila. Alam mo rin naman. May mga taong hindi ko pa kayang galawin. Huwag mo rin akong piliting pumili ngayon. Iyong itinabi mong baraha. Darating ang araw na kailangang ilabas iyan. Mga tauhan ni Wei Chong. Noong mga unang taon ko sa kawanihan, ako ang naghatid ng mga utos. Bago ako kinuha bilang espiya. Nasaan naman ang mga buhay na testigo sa talaan? Narinig kong may nakawala sa bibig nila. Hindi lang minsan isinagawa ang paglilinis. Nagsipangalat na ang lahat ng buhay na testigo. Si Weizi ang naglilinis ng mga buhay na testigo. Kailangan nating maunahan siya sa paghahanap ng mga tao. Hindi tama. May paparating na grupo mula sa labas. Pinalilibutan na tayo ng mga tao mula sa labas. Pumapasok din ang hamog papunta rito. May mga nakaabang sa magkabilang panig at kinukubkob tayo ng agos ng hamog. Lauduan, protektahan mo si Xiao Man. Sapat lang ang bilang para makapagpalit ng isa. Isinama rin nila ang hamog sa laban na ito. Narito na naman ang dati nating problema. O mag-overload tayo at magpalit ng ilan pa. O manonood lang tayo habang may nilalamon. Hindi pwedeng magtipid sa buhay. Ikaw na payat, pumunta ka sa tarangkahan. Tangjiu, bantayan mo ang kanan. Lauduan, ikaw ang magbantay sa likuran. Ikaw, umalis ka na. Pigilan mo sa tarangkahan ang pinakamasamang mutant beast. Masyadong delikado ang ganitong labanan. Hindi na ito magtatagal. Kunin mo lang ang kailangan natin. Xiao Man.
Ikatlong hanay ng mga dosir. Umiitim na ang kulay ng peklat. Isa pang suntok. Mabubutas at masusunog ito. Naiintindihan ko. Ang dosir na ito ay katumbas ng isang buong round. Malalaman kung sulit ito depende sa ilang taon pang natitira sa buhay mo. Unahin ang pagbenta sa tao. Mas mahalaga ang tao kaysa papel. Hindi pa tapos. Sinabi ko na sa iyo. Darating ang araw na ikaw mismo ang lalapit at makikiusap na itira ko ang natitira para sa iyo. Huwag nang paligoy-ligoy. Ang kalahati ng talaan. Ikwento mo ang pinagmulan ng terminal. CJ, pwede. Hindi ka na rider. Gusto kong pumili ka ng panig. Makipagtulungan ka sa akin. Ibagsak muna natin si Wei Chong. Ang iba pang mga utang. Saka na natin singilin. Noong nakaraan, naglagay ka ng pain para ako ang mahuli. Sa pagkakataong ito, ilabas na natin agad ang masasakit na salita. Harapan nating beripikahin ang impormasyon. Huwag mong gagalawin ang mga tauhan ko. Ang dalawang terminal na ito. Galing ito sa parehong stable core 30 taon na ang nakalipas. Pareho ang pinagmulan. Nandoon na si Weizi noon pa man. Siya ang unang itinalagang humawak sa insidente ng Mistide. Kamatayan ng mga magulang mo. Baka siya ang nagbura sa pangalan niya. Nasa listahan ng mga namatay ang mga magulang mo 3 taon na ang nakalipas. Sa simula pa lang, iisang kaso na ito. Iniimbestigahan mo rin ito dahil sa nangyari 30 taon na ang nakalipas. Pareho tayo ng pinagmulan. Hindi ako nagtitiwala sa tao. Sa records lang ako naniniwala. May kawit ang bawat bagay na ibinibigay niya. Unahin nating pabagsakin si Wei Chong. Pag-usapan na lang natin ang iba mamaya. Maayos na ang lahat. Hindi pa tapos ang paghihintay. Unti-unti nang nabubuo ang mga ebidensya. Hindi na tayo pwedeng magtago lang. Ang taguang iyon. Ipinagawa iyon ni Weizi. Isa iyong transfer station para sa may hawak nito. Nakatago mismo sa gilid ng lumang lungsod. Napakatagal na nating nagtatago. Panahon na para kumilos. Unahin mong itusok sa kanya ang isang pako. Bukas, ililista na ang taong ito bilang wanted. Kumpleto na ang lahat ng files. Magligtas ng tao. Mag-iwan ng ebidensya. 2 gawain sa isang biyahe. Ako ang haharang sa pangunahing pasukan kasama ang mga tauhan ko. Dumaan ka sa gilid na daan. Si Suwan ang sasagip sa mga sugatan. Hindi gagana ang binding mart na ito ngayon. Pumunta kayo rito para iligtas ako. Itinuturing ni Wei Chong na resources lang ang mga tao. Pero hindi ko siya hahayaang gawing numero ang mga tao. Isang mahabang hanay ng mga pangalang inilista sa records. Lahat sila ay mga taong itinuring na gamit na pwedeng itapon. Isang delivery rider lang. Ngayon, naglakas loob ka pang galawin ang base ko. Lagyan mo siya ng krimen. Ipaalam sa buong lungsod. Pirmahan mo ang utos na ito. Huwag mo akong pagdudahang lumambot na rin. Ang dulo ng panulat ang magpapasya. Magpalabas ng wanted notice. Ilagay sa lantad na lugar ang delivery rider na iyon. Kumpleto na ang lahat ng kailangan. Ano pa ang dapat ikabahala? Kumpleto na. Pero hindi pa rin sapat para pabagsakin siya. Gagawa ang media ng peking tiwala ng publiko. Lahat ng iyon ay hawak ni Wei Chong. Ang tumpok ng ebidensya sa mesa. Sapat na para malinaw na makilala ang salarin. Pero hindi natin ito maiharap sa taong may kapangyarihang hatulan siya. Masama ito. Naglabas na ng pahayag ang opisyal na media. Gagawin kanilang pangunahing salarin sa Mistide. Ang paglilinis 3 taon na ang nakalipas. Ang Mistide na ito, gusto nilang isisi lahat sa iyo.
Hindi kakayanin ng isang braso mo ang pangalawang putok. Hindi ako makikipagpalit. Paano tayo tatawid sa kaling ito? Sasamahan kitang maghanap ng ibang paraan. Kahit na ano pa ang kapalit. Kalahati ng buhay mo, ako ang sasagot. Pinag-uusapan na ito ng buong lungsod. Ngayon, lantad na tayo. Iyon mismo ang gusto niya. Pinipilit niya akong lumabas mula sa pagtatago. Wala na tayong mapagtataguan. Saan tayo pupunta mula rito? Ang putik na ibinabato niya. Isa-isang isasandok ko at ibabalik sa kanya. Isang taon akong nagtiis at naghintay ng tamang panahon. Taon-taon kong kinaya ang hirap at tiniis ang lahat. Sa pagkakataong ito, haharapin ko na siya at tatapusin ang lahat. Hindi siya isang mutated na nilalang. Isang buong pangkat ang sumalakay. May warrant na para sa buong lungsod. Ginagamit nila ang paghuli bilang dahilan para halugugin ang lugar. Hindi na magtatagal ang pinto. Aalis ba tayo o mananatili? Kung aalis, dalhin ang anumang kaya. Walang maiiwan kahit isa. Umamin muna tayo, saka umalis. Magtipid tayo sa gamit. Ikaw na payat, mag-cover sa likuran. Tangjiu, ikaw ang manguna. Kabisado ko ang lugar na ito. Sumunod kayo sa akin. Huminga muna tayo. Dahan-dahan sa braso mo. Ipakita ang tunay na di. Mas mainit pa ito kaysa sa warrant na iyon. Wala na tayong mapagtataguan. Gusto niya akong gawing pangunahing salarin. Kaya hukayin ko ang pinagmulan niya. Paano, wala nang ang lugar na matatakbuhan. Kayang ibunyag siya ng 3 nakaligtas sa paglilinis. Hanapin muna natin siya. Nandito ang utak sa likaw ng ulap. Siya iyon. Ang pahayag na iyon ay ginawang takot ng buong lungsod. At itinipon ang lahat ng iyon bilang galit laban sa iyo. Iniligaw nila ang opinyon ng taong bayan. Bawat hakbang ay lalong bumibigat. Habang lumalala ito, lalo tayong dapat magmadali. Huwag na kayong makipagtalo sa kanila. Barado rin ang daan sa unahan. Kalat sa lahat ng lugar ang mga larawan mo. Ang nakaligtas sa paglilinis. Kalahati lang ng address ang natitira. Kahit kalahating linya, bakas pa rin iyon. Kahit kalahating linya, bakas pa rin iyon. Nakita niya ang mga nangyari noon. Pero para makatawid, kailangan nating lampasan ang 3 linya ng paghuli. Bawat rider na mapapalitan ay isang rider na mawawala. Hindi rin kakayanin ng brasong ito. Magtipid ka sa lakad. Ako na ang sasalo sa sugat mo. Kung kaya pang tumagal, tiisin natin. Alanganin ang planong ito. Baka hindi na gumana sa susunod. Kailangan lang nating tumagal hanggang makita siya. Nasa unahan lang siya. Huwag kayong hihinto. Huwag ninyo akong hulihin, wala akong alam. Hindi ako taga-kawanihan ng espesyal na pamamahala. Pareho lang tayo. Binura ng iba ang pangalan ko. Ang binding mark na ito. Isa ka sa mga batang iyon noon. 30 taon kanyang hinanap. Para lang sa isang paliwanag. Ang daming daga. Nakarating siya kaagad pagkatapos namin. Isusunog ko ang buhay ko para makapagpalit pa ng ilan. Panoorin na lang nating mahuli ang mga tao. Kung hindi ko susunugin ang buhay ko, hindi ako babagsak. Tangjiu, harangin mo ang pinto. Ikutan mo sa likod ng payat at kagatin siya. Pumasok pa tayo. May lumang imburnal na makalalabas ng lungsod. Hindi naman ito kusang nag-overload. Kaya panandaan. Kapag masyadong mainit ang paso, lalabas ang usok. Wala nang natitirang buffer.
Kapag muli ko itong pinilit, tuluyan nang masisira ang braso. Nandito si Wei Chong. Ang insidente ng likaw ng ulap noon. Nandoon siya mula simula hanggang wakas. Itinago ko ang pirasong ito ng 30 taon. Naghintay lang ako ng taong may lakas ng loob na kumuha nito. At kinuha mo ang singil na ito. Sisingilin kita pati puhunan at interes. Hindi ka dapat pumunta rito. Hinuhuli ka ng buong lungsod. Tingnan mo muna ito. Ang pinangyarihan 30 taon na ang nakalipas. Nandoon si Wei Chong. Pinatahimik siya ni Wei Chong. Ipinasa sa akin ang kasalanan. Ang susunod na magiging fall guy, ikaw kaya. Ikaw mismo ang lumagda sa warrant of arrest na iyon, di ba? Ako mismo ang nag-asikaso sa mga taong iyon 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko rin matatakasan ang utang na ito. May pagpipilian ka pa. Huwag kang maghintay na maging katulad ko bago ka gustong umatras. Nandito ang buong plano para sa internal na paghahanap. Nandyan din sa taas ang kahinaan ni Wei Zi. Kung maibibigay mo ito, iyan ang pinili mo. Hindi pa ako pwedeng bumaliktad. Kapag tinalikuran ko ang linyang ito, tapos na ang lahat. Barado na ang lahat ng labasan. Paliligiran na ba natin sila? Dumaan kayo sa puwang na naiwan ni Pei Zhao. Bilisan ninyo. Maagang umatras si Pei Zhao para pumili ng panig. Luluwag din ang kapit niya. Hindi pa tapos ang operasyon. Boss, konektado pa ito sa mga pampublikong linya ng buong lungsod. Siya lang ang may kakayahang gumamit ng opisyal na media para manira. Ngayon, makikita ng buong lungsod ang katotohanan sa linyang ito. May bakas ng pagdidikit ang peking ebidensya. Pinalaki ko ang mga bahaging ito. Nasa unahan ang tunay na footage. Nasa hulihan ang peking ebidensya. Matalas ang mata ng mga tao. May mga nagsisimula ng magbulungan sa labas. Sinasabi nilang may mali sa warrant. Director. Nagtatanong na ang mga tao mula sa ilang distrito kung totoo ang warrant. Isang pugante lang pero nagawa niyang guluhin ang buong lungsod. Pigilan ang opinyon ng publiko. Itinaas ang antas ng paghahanap sa buong lungsod. Makikita ng lahat kung gaano ito kalalim. Barilin agad. Walang patawad. Luchen. Huminga ka muna. Ako na ang bahala. Kapag umatras pa tayo, wala na talaga tayong lusutan. Hindi pa tapos ang operasyon. Huwag mong sunugin ang sarili mo sa sapilitang overload. Mawawala ang buhay mo sa laban na ito. Ito na lang ang natitirang daan sa kalyeng ito. Kumpleto ang tauhan ng tren. Hinihintay na lang ang utos. Kumpleto ang hanay. Hinihintay na lang ang utos. Iyan ang marka sa mga batang iyon 30 taon na ang nakalipas. Ang lihim na gustong patahimikin ni Wei Chong. Ang sarili niyang pangkat sa paglilinis ang nagtulak dito sa ibabaw. Kung siya nga ang isa sa mga batang iyon noon, peke ang paratang sa warrant. Puro palabas at peke ang lahat ng ito. Ang sinumang manghina ang loob, pare-pareho ang parusa. Ito ang record ng pananahimik at pagbibintang ni Wei Chong. Tek, ang warrant na iyon. Pizaw. Nangahas kang pagtaksilan ako. Ayoko nang maging basurang panakip sa kasalanan niya. CJ.
Hindi ko inakalang ang pader na ako mismo ang nagtayo. Ay guguho sa isang sulok. Hindi pa ito tapos. Pasensya na at pinapunta pa kita rito sa kalaliman ng gabi. May hamog pa sa lailayan ng damit mo. Inilabas ito ng traidor sa loob. Mga koordinata ng pinagmulan ng unang fog tide. Pinagmulan ng stable core. Buong panahong nakabaon pala ito sa ilalim ng lungsod. Nawalan na ng kapangyarihan si Wei Chong. Ang huling pangkat na magsisil ng pinagmulan. Nakapunta na sila roon. Nauna siya para isara ang pinagmulan. Ano ba ang balak niya? Wasakin ang katotohanan. At angkinin ang lahat. Kailangan natin siyang maunahan. Mas mabigat ang hangin sa ilalim kaysa saan man. Parang dinadaganan ang dibdib, hindi makahinga. Iyan ba ang rider na nag-overdraw at nasunog noong huli? Pumunta ako rito para singilin ka. May mali sa braso mo. Huwag mong pilitin. Tiisin mo hanggang makapasok tayo sa core. Buksan muna natin ang pintuang ito. Hihe! Ang nasa likod ng pintong ito. Parang matagal na akong hinihintay. Pumasok ka. Ako na ang sasalo nito. Hindi pa tapos. Rider Sham. At ang binura sa ko. Ay pareho. Iisa lang. Tatay. Nanay. Hindi pala kayo nakalayo. Rider Sham, mga voluntaryo, maghanda. Gamit ang buhay naming dalawa. Sinelyuhan ang unang alon ng hamog. Ang batang ito ang pinili ng stable core. Itutuloy niya ang lahat ng ginawa natin. Anak nila ako. Ako rin ang pinili nilang magpatuloy. Masakit. Pero masakit sa paraang dama mong totoo. Ikaw pala iyon noon. Inagaw mo ang karangalan namin. Binura mo ako. Lagda. Petsa. Sanhi ng pagkamatay. Walang nagtutugma. Ang hamog na sinelyuhan ng buhay ng mga magulang. Ginawa niyang isang aksidente. Gusto mo pang angkinin ulit? Oras na. Nakuha ko na rin ang katotohanan. Ang natitira. Lumabas ka at singilin natin siya. Direktang koneksyon ng binding mark. Kapag lumampas sa credit point, tumatawag ito ng tao. Iyon ang mga nagkalat kung saan-saan. Mga rider na tinipon ko pero nawala ng kontak. Narito pa silang lahat. Walang ni isa ang nawala. Hindi credit point ang kinikilala ng mga rider, kundi kung paano sila itinuring bilang tao noon. Sa isang tawag mo, bumalik lahat ng matatandang kasama nating nakakalat sa lungsod. Ang buong pangkat sumunod sa utos. Protektahan ang lugar na ito. Walang makakasira ulit sa pinagmulan. Ang pinagmulan mo. Gusto ko rin.
Terminal na iisa ang pinagmulan. Nakakapasok din ako gaya mo. Iyong mga rider. Wala ni katiting na liwanag sa mga mata nila. Gamitin at itapon. Pinakamatipid. Marunong kang kumilala ng tao. Mabuti ang puso mo. Darating ang araw, ibabagsak kita. Ang laban na ito. Hindi na maiiwasan. Umatake. Kung ganoon, pagtagpuin natin ang dalawang landas natin. Paghambingin natin ang harapan. Nakikita mo ba? Walang takot sa kamatayan. Iyon ang pinakamabisang sandata. Sumugod kayo. Walang urungan. Ang sa iyo ay pamumuwersa. Ang sa akin ay pakikipantay. Malayo ka pa sa akin. Pormasyon. Bumuo ng pormasyon. Hindi ikaw ang kinikilala nila. Ang kinatatakutan nila ay kapag nagkawatak-watak sila. Babalik ang kagat sa kanila. Dapat mo akong panooring mamatay. Iwan mo ako. Lolokohin pa rin kita. Kung gagawin ko ring gamit na naubos ang mga tao. Ano bang pinagkaiba mo kay Wei Chong? Iyong ruta. Gumuho lang iyon sa harap mismo ng mga mata mo. Magpalit ka na ng rutang dadaanan. Nasa akin ang kabilang kalahati. Nasa akin mismo. Para sa iyo, hindi ka nagtitiwala sa mga tao. Paano mo naman basta ibibigay ito? Hindi ako nagtitiwala. Pero ang ruta mo, parang mas maluwag pa kaysa sa ruta ko. Nasa binding mark na ito ang lahat ng tauhan ko. Gawin mo ang paraan ng pagkilala sa tao. Arelak mo ang tunay nilang mga pangalan. Kung ganoon, sabay tayo. Tapusin na natin ang usaping ito. Alaynan. Pandaraya. Paglilinis. Sa bukana. Sa dulo ng bawat ikot, nakasulat ang pangalan ni Wei Chong. Siya ang sumira sa mga magulang mo. Binura niya ang pangalan mo. Para ang kininyang mag-isa ang kapangyarihan ng stable core. Isang 30 taong kasinungalingan. Hanggang ngayon. Sa wakas, nagwakas na rin ang lahat. Hindi maganda. Nagsanib ang susi. Na-activate ang pinagmulan. Ang bagay na isinelyo 30 taon na ang nakalipas. Ay tayo mismo ang gumising. Kakakuha lang natin ng katotohanan. Pagka-activate ng pinagmulan, bigla itong bumaliktad at nilamon ang buong lungsod. Lumabas muna tayo. Mas malala ang hamog na ito kaysa roon 30 taon na ang nakalipas. Ang buong lungsod ay pinukaw ng hamog ang lahat ng mutasyon. Kapag na-activate ang pinagmulan, bumalik na naman ang hamog mula 30 taon na ang nakalipas. 10 beses itong mas mabagsik kaysa dati. Hindi kakayanin ng Night Watch na bantayan ang lahat ng butas. Harangan muna ang mga tao sa pintuang papunta sa pinagmulan. Huwag hayaang makapasok ang hamog sa Central Hub. Ipatawag silang lahat ngayon din. Sige, susunugin ko ang ilang taon ng buhay ko. Mga kapatid, kumilos na tayo. Nilamon ng hamog ang lahat ng nasa loob. Saklolo.
Pakawala ng ilang sealed source soldier at papasukin sila rito. Kanina lang, gusto pa nilang sirain ang pinagmulan. Burahin ang bunganga mo. Ngayon, ang hamog naman ang lumalamon sa lungsod. Basta mabuhay muna tayo. Saka na ang singilan. Ilang ulit na lang kakayanin ng mga bisig na ito. Huwag mo nang piliting gamitin ang mga rider. Hindi mo kakayanin ang bugso na ito. Parami ng parami ang mga butas. Hindi kayang pigilan ng pagbabantay lang ang mga ito. Hindi na mapipigilan. Hindi na ito kaya. May kailangang pumasok at supilin ito mula sa ugat. Malapit nang bumigay ang panig ng Central Hub. Kapag umatras pa tayo, mapapaurong tayo hanggang sa kumpulan ng mga tao. Nangabubuwal na rin ang mga rider. Kung ganito tayo maubos. Maubos tayo ng tuluyan. Umatras tayo sa pintuan sa harap ng core chamber. Iyon ang huling linya. Iyon lang ang natitirang daan para mabuhay. May isang taong kailangang pumasok bilang tagapagmana. At supilin ang core. Ang isinara ng mga magulang ko ay ang nakaraang cycle. Pero ngayon, kailangang ulitin ng tagapagmana ang pagpigil sa chain. Ang rutang tinahak ni na mama at papa 30 taon na ang nakalipas. Ako naman ang susunod. Tinahak ko ang rutang dapat tahakin. Tinupad ko ang tungkuling dapat bantayan. Kapag pumasok ka, wala ka na bang balak lumabas? Huwag kang pumasok ng mag-isa. Kahit umabot pa tayo sa puntong iyon, hindi pwedeng ikaw lang ang sumalo nito. Gusto ko pang makita kung gagana ba ang landas mo. Sa isang panig, ang responsibilidad na panatilihing selyado ito kapalit ng buhay. Sa kabila naman, ang mga taong gustong protektahan ako. Isang hakbang na lang ang kulang. Ang hakbang na ito ang utang ng 30 taon. At kapalaran din ng buong lungsod. Kinikilala na ako ng kapangyarihang ito. Pamana ito ni nanay at tatay. Hindi ko na ito mapigilan. Ngayon pa lang nagpapakita ang tunay nitong anyo. Ang mga liwanag sa mga braso mo. Patuloy na kumikislap ang mga iyon. Nakumpleto ang buong hanay ng 100 milyong binding mark. Ngayon, bumalik na sa tamang pwesto ang lahat. Ang misteryo ng 30 taon. Ngayon, lahat ng sikreto ay nabunyag na. Nagpakita na ang tagapagmana ng stable core. Ang sinasabing pinagmulan ng kasamaan ng hamog. Puro paninira at pagbibintang lang. Gumuho na ang teorya mo tungkol sa pinagmulan. Oras ng isara ang lambat sa larong ito. Nagising na ang ina ng hamog. Ililibing kasama nito ang buong lungsod. Pumapasok ang tagapagmana sa core para sa suppression. Iisa lang ang paraan. Isang buhay kapalit ng isang selyo. Ito mismo ang dating landas ni nanay at tatay. Pero nang makilala ako, saka ko lang nakita ang buong katotohanan. Bukod sa lumang paraan. May isa pang landas. Pupunuin ko ito ng buhay. Hindi ako pupuno nito. Ang lumang landas na ito. Pero kapag ako ang namuno, kailangang baguhin ito. Huwag pumasok sa core para lang mamatay. Ako ang magiging pangunahing hub. Hayaan mong akuin ang buong hanay ang backlash para sa akin. Ako ang magiging emergency hub at magpapatatag sa pinagmulan. At ang matitira, hahatiin natin sa bawat isa. Akin ang mga sugatan.
Pati ang peklat na paso mo. Akin na rin, kahit kamatayan. Ako ang bahala sa paglikas at pagpapanatili ng loob ng mga tao. Ipinaubaya mo sa lumang mukhang ito. Ang mahinang punto ng ina ng hamog. Sa pinakamaliwanag na bahagi ng dibdib nito. Kukunin ko ang terminal network. Kapag may naputol na linya, ako ang unang makaalam. Ang access sa kabilang susi. Ikokonekta ko rin sa hub mo. Hindi ko makuha ang tagapagmana. Akin ang pinagmulan. Ako ang magpapasya sa buhay at kamatayan ng buong lungsod. Hayop ka. Hindi niya ililigtas ang lungsod. Gusto lang niyang nakawin ang core. Walang pakundangang pandarambong. Kumikita siya sa sakuna ng lungsod. Ikaw ang magpatatag sa pinagmulan. Ang mga maliliit na isdang ito. Ipaubaya mo sa mga rider. Nabigo ang stabilization. At ninakaw na naman ang core mula sa likuran. Sa yugtong ito, mahirap, hindi pa kumpleto ang pagpapatupad. Pormasyon sa pagkilala ng mga tao. Hindi ito babagsak. Ang puwang na ito, saluhin ninyo para sa akin. Walang aatras. Puna ng pwesto habang sumusulong patungo sa gitna. Ang iba nagsisiraan at tumatakas. Sarili lang ang iniisip. Mataas man o mababa. Dapat noon pa tayo naghiwalay. Kapag inalis ko ang hub, babantayan ang defense line. Ang 10,000 taong iyon. Pag tumalikod sila, ipakakain na lang sila sa hamog. Luchen. Tinatrato mo ang buhay ng tao na parang damo. Magiging nag-iisang bayani ka na lang ba? Oh. Gagamitin niya ang mga buhay ng tao para mang-hostage. Pinipilit niya akong pakawalan ang kamay na ito. Hindi ko kailangang umatras. Kusang poprotekta ang rider sa mga tao. Bantay sarado ako sa peklat ng paso mo. Lampas sa limitasyon. Kahit ikamatay ko, hihilahin kitang pabalik. Tao ang kinikilala, hindi mga gamit. Ang landas na ito. Sa huli, kinaya rin natin. Peking tala. Linisin ang lahat. Utos na magtanim ng ebidensya. Lahat ay nabura sa kamay ko. Sa isang bigay na ito. Hindi ito pagpatay. Ikokonekta natin ito sa mekanismo ng sistemang Night Watch. Nang walang isinasakripisyo, makokontrol pa rin natin ito. Ang landas na ito. Sabay nating nalampasan ang landas na ito. Buhay pa si Uncle Tangju. Magpapakamatay ang core sa pagsabog. Walang makaliligtas sa huling laban. Kapag pinagdikit ang 2/2 susi, mabubuo ang Master Key. Kaya ba ng otoridad na takpan siya? I-lock ng tuluyan at tunawin ang return circuit. Tatlumpung taon. Nawala ang lahat. Wei Chong. Ibinintang sa fog tide. Pagsipikahin ang lumang kaso. Sumama ka sa akin. Ang taong nagtago sa loob ng 30 taon. Sa wakas, nahulog din sa bitag. Isinara ng volunteer no. Siya mang ulap gamit ang kanyang buhay. Nalinis na ang maling paratang. Bawiin agad ang wanted order. Tumagos hanggang sa peklat ang paso. Ang buhay mong ito. Ipinaglaban mo ito ng buong lakas. Basta buhay ka, ayos na. Naubos na ang lakas. Hindi bumagsak ang tao. Gawaing pampubliko, personal na paghihiganti. Tapos na ang lahat. Ang natitira. Ang mabuhay ng maayos. Ang ulap na bumalot sa loob ng 30 taon. Ngayon, sa wakas, luminis na rin ang lahat. Ang mga nakalabas ng buhay. Walang kahit isa ang maiiwan. Ang nakapipigang ulap ni Kuya Lu. Talagang wala na. Sa ganitong araw. 30 taon akong hindi nangahas na tumingin ng mabuti. Rehistrasyon ng rider. Opisyal ng sistemang Night Watch. Tao ang kinikilala, hindi ranggo. Mula ngayon, ito na ang opisyal na tuntunin. Napakatagal nilang nagbantay. Dapat noon pa sila nagkaroon ng lehitimong pangalan. Ang lumang utang ni Tangju. Hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan ng ebidensya.
Ipinagpaliban ang usapan. Mananatili ako sa Night Watch para tubusin ang aking kasalanan. Mas mabuting tahimik ang landas. May mga taong handang bumalik sa tamang landas. May puwang pa para manatili. Ang mga matagal ng kasama mo. Ibabalik ko rin sa iyo. Sa kabilang panig ng nagbabantay sa lungsod, ipinaubaya ko sa iyo. Naniniwala pa rin ako sa kalahati ng ledger na iyon. Pero ang landas mong ito, kalahati ng buhay mo, sasagutin ko. Mula ngayon, itong balikat na ito. Babantayan ko ng mabuti. Kung ganoon, sabay tayo. Sabay nating harapin ng maayos ang mga susunod na araw. May kukuha ba ng order? Pwestuhan ng Night Watch sa kanlurang bahagi ng lungsod. Karaniwang patrol, may tatanggap ba ng order? Panatag na ang mundo. Kahit ang trabahong ito, may kailangang tumanggap.